So okay mga lodi, no, welcome back sa channel natin at nandito kami ngayon sa Batayan, sa Orani, no. Dumayo tayo dito sa Bataan. So yung buo ng covered court yung unang-una naming chinecheck, talaga tinitingnan yung materialis, no. Okay, yung materialis natin ay marami, no, sapat sa isang buong covered court hanggang sa matapos, hindi tayo kukulangin nito. At pangalawa, siyempre yung plano. Tingnan natin yung plano. At ang susunod bago tayo maggawa ng poste natin ay itong layout ng ano nila, ng kanilang mga pedestal at ng kanilang anchor bolt. No, tinitingnan natin to, kaya natin to tinitingnan kasi para magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng adjustment sa mga pedestal nila kung may mataas o mababa, para pag nagawa tayo ng poste ay tayo na ang makapag-adjust. No, so far ito nilagyan na natin ng tansi. So far, no, maganda ang ano nila, maganda yung mga pedestal nila, pati pagkakalagay ng anchor bolt, no. So titingnan natin dito. So ayan, no, titingnan natin dito ay tuwid na tuwid yung ano nila, yung mga pedestal, no? Wala ka malang makitang nakalabas o nakapasok. At maganda yung pagkakagawa nila ng pedestal, no? So nakita niyo naman, no? Kagaya ng mga natin ginagawa nating court sa ibang lugar ay hindi kagandahan. Ito maganda pagkakagawa nila dito, no. Shout out sa mason nila dito, sa forma nila rito, napakahusay ng pagkakagawa. So ito, tingnan nyo naman, oh. Hindi na to kailangan ng ng palitada, no. Skim coat na lang. So tinitingnan natin kung alin yung may diferensya. So far ito, no, medyo mataas to ng konting-konti, siguro mga ano lang yan, mga 1 cm lang. So ito mataas to, na sobrahan yata to sa topping. So hindi pa naman nakadikit yung tansi mismo sa ano, at considering na yung tansi natin ay malayo, no, malundo na to. So kung kahit pa paano nakita natin na may konting ano, pero hindi na yan visible sa paningin ng tao sa taas, no. So okay, no, ito maganda to. At ang ano nila, yung kanilang padron ay ito, no. Ito na rin yung gagawin nating padron na ano, pag butas dun sa plate, kasi wala pong butas yung plate. At hindi na tayo magli-layout pa dito ng paisa-isa kagaya ng ginagawa natin sa ibang covered court, na paisa-isa nating nili-layout yung plate para butasan dito. Hindi na, ito na mismo, kagaya ng ginawa natin unang court doon sa Samal. Ito na mismo yung gagawin nating patron, kasi kasing laki ito ng plate nila. So para wala tayong magiging masyadong trabaho pa, dahil tingnan nyo naman, no, pantay na pantay yung ano nila, kanilang pedestal, no. Wala tayong makitang problema, kaya mas madali yung trabaho natin dito, no. At sana sa mga mga mason natin diyan, sana ganito yung trabaho nyo. So tingnan nyo yung ano nila dito, yung beam, yung grid beam nila, no. Tingnan nyo, diretso, mahaba ito pero diretso. Hindi kagaya ng trabaho ng iba na kahit kaiksi na lang liko-liko pa, no. To bilib ako sa ano nito, sa gumawa dito. Talagang mahusay, pati yung kabit ng anchor bolt, no, kay Renan. Shout out kay Renan, no, napakahusay mo. Si Renan ay makakasama din natin. Si Renan ay tao ng kumpanya, at nakasama na rin natin yun sa Samal, at siya ang nagkabit nitong mga anchor bolt na to. Okay mga lodi, no, ito yung mga bagay-bagay na
na unang-unang tinitingnan namin para nang sa ganun ay wala tayong magiging problema. So mga lodi, no, after natin ma-check yung mga pedestal natin kung may problema o wala, ay mag-start na tayo ng mag-layout ng poste natin. So ganito yung proseso. Ganun pa rin ang proseso, no, walang pagbabago sa proseso ng pagtayo natin ng paggawa natin ng poste. So ganun pa rin, no. Yung procedure pa rin, pero dito ay talagang i-level nyo na, level na dapat yung dapat na i-level, kasi itong gagamitin nating materialis ay 4x4 na angle bar na 8mm. So bigyan ko kayo ng ideya kung gaano kapal yan. 10mm to, 10mm tong bakal na to, tabi natin. So ayan, oh. Halos parehas. Halos parehas yung laki ng ng bakal. So ito 10mm ito na bakal na deform bar. So ito yung ating materialis, no. So tabi natin uli. So ayan, no. So ito 8mm ito na legit na 8mm. Kaya napakabigat. Kaya dapat sa pag-fabricate ng nito ay nakaayos dapat, no, kasi hindi na natin pwedeng hilot-hilotin. Hindi kayang hilotin to. Kaya dapat sa pag pa lang nito ay maayos na. So gaya niyan, no, nililibel. At sinisecure yung mismo, yung pagpapatugan, no, may padol tayong nilalagay para hindi gumalaw. O ganun mga lodi ang diskarte namin dito para walang sablay. At siyempre yung kasama ko dito, sila pa rin, no. Magsawa na kayo sa magmumukha ng mga to. Si Reggie pa rin, si Bong, saka si Monsing. Walang pagbabago. So sa proseso namin ganun pa rin. Kung paano kami gumawa sa ibang port, ganun pa rin ang proseso. At ito lang talaga, kailangan lang to siguraduhin kasi wala na to. Pagka oras na nagkamali ka dito, pala na, finish na. Hindi mo na kayang hilot-hilotin to. Okay mga lodi, no, sa mga hindi pa naka-subscribe mga lodi, pa-subscribe na lang. At siyempre like and share na lang, no. So ganun lang mga lodi. Sa pag umpisa ng trabaho, tingnan nyo muna, lalo kung hindi naman kayo ang nag-umpisa. No, kagaya nito, dumating tayo rito, meron na tayong mga nakitang mga nadatna na mga pedestal. So may pedestal, may anchor bolt. So plate na lang ang kulang yan. Tayo ang gagawa ng plate niyan, ang maglalagay. So yun, titingnan nyo yung level at yung alignment ng mga pedestal nila, kung okay. So ito, nilagyan na natin ng guhit. Yung tansi na yan, ginilagyan natin ng guhit para kapag mamaya tanggalin na natin itong tansi. At least yun, may ideya tayo kung saan papunta tong kanilang pedestal. Okay, ganun lang mga lodi, no. At sa kabila ay na-check na rin namin nun, at all goods naman, no. Lahat maganda yung pagkakagawa nila dito. So mga lodi, no, medyo pagka ganitong malakas yung kuryente, mabilis-bilis yung trabaho natin. Tingnan nyo, dalawa, tatlong welding machine yung ginagamit natin dito para kahit papano mabilis-bilis yung galawan. So sa isang araw, minimum nila siguro 2 poste, no. Sa 3 sila, sa isang araw ay 6. So kung 3 days, kaya na nilang tapusin to, ang pagpulwid nito sa 3 araw. By next week ay mag-aangat na kami rito. So ganun ka bilis-bilis mga lodi yung trabaho dito kapag maganda yung kuryente. At salamat naman sa
pinagtrabuhan natin dito at nag-provide sila talaga ng ayun, no, sarili nilang transformer para dito sa trabaho natin. So kasi ito residential, no. Maraming kita nyo naman, maraming malalaking bahay dito. May resorts din dyan at maraming farm. So mahirap pagka makipag-agawan pa tayo sa kanila ng kuryente. Kaya minabuti nilang gumastos, no, para dito sa project na to. So sana sa lahat ng mapapasukan nating mapapakyaw nating trabaho ay willing mag sakripisyo para sa trabaho natin, no. So sana lang. At isa pa sa nagpabilis sa trabaho yung ating materials ay nakatutok lahat. So pagka nag-request tayo, wala pa isang oras, nandun na yung hinihingi nating materials, no. So hindi kagaya doon sa mga napuntahan nating ibang trabaho ay hingi ka ng Lunes, Miyerkules na dumating, no. Sana gaya nito na wala pa isang oras, kung ano hingin mong materyales ay nadating. Kaya medyo mabilis-bilis kami ngayon dito.